We're live again dito sa ating Facebook Live. Kasama natin, walang iba kundi si Dr. Cathy Go, napakagaling na dermatologist, skin expert. Siya ang doktor namin, family namin, may lahat ng problema sa balat. So sa ating part 2 ngayon, pag-uusapan natin yung mga pampaganda, pampaputi, para sa pekas, iwas kulubot, stretch marks, keloids. Dr. Cathy, yan, yung mga like nila para sa iyo yan. Oh, para sa atin. Yan. Oo, thank you po. Oo, pag ako, walang gaano. Ganon? Oo, mas maraming like and love. Tapos yan ang mga comments nila na lumalabas. So, salamat po sa pag-share. Salamat sa pag-like para maraming makanood. Kasi birang-bira to. Free consult sa Derma. Alam naman natin, mahal ang consult sa Derma. Kaya, ayan o, ang dami, sinasabi ko, free consult. Kaya ang dami. Kaya lahat po ng questions. Thank you sa iyo, Willie. Nandito ako ngayon. Oh, Thank lalaki you. ng mga heart mo. Meron pa siyang wow. Oh, kita mo. So, ang lalaki ng heart. Salamat po. Kasi kung malalaki heart, sabay-sabay yung ganon. Ako. Sabay-sabay. Thank you po, thank you po. Thank you. So, mas ganado tayo. Opo, mas ganado kami. Dr. Cathy Pampaputi. Siguro pampaputi muna. Oh, sige po. Yung kasi ang marami nagtatanong. Oo nga, gusto nila magpaputi. Oo. Awa. Okay naman magpaputi kung at least yung kahit paano tumaas konti yung skin color, paano ba magagawa natin? Well, kung talaga kayo manggi po tayo, baga kasing kulay po tayo ng original po nating mga ninuno, medyo mahirap pumuti. Pero pag ayaw po nating umitim palalo, sunblock po. Minimum po, maglagay po ng sunblock, lalo po sa exposed areas. Okay? Now, sa mga whitening... Anong klaseng sunblock? Well, pang swimming po nating sunblock, pwede na po yan, yung mga over the counter natin. Ang tip lang po natin sa sunblock, gamitan po ng SPF 50. Minimum SPF 50 po. Tapos, meron pong nakalagay na mga plus sa dulo. Kasi po, meron UVA na plus po yun eh. At yung number 50 po, yun po ang recommendation. Tapos, iwas araw? Opo, actually, iwas ibang araw. kabayan natin, hindi nila maintindihan bakit kailangan iiwas araw. Opo. Araw is good for vitamin D. Alam natin. Pero gusto namin maputi. Kaya ayaw namin umitim, Willie. So, gusto namin nakapayong kami. So, every time po, kung pwede, kung girls and boys, nakapayong, wag po natin sasabihin, hindi naman umuulan ba? Hindi po ayaw natin umitim. Ano po, yung payong po, importante. Ang kulay po ng payong, mas maganda po. The darker it is, the better. So, black is best. Black payong. Black payong. Hindi po yung uso Puti. na puti, yung transparent, galing Japan. Mas maganda po yung itim. Yun po yung magandang payong. Kaya, yun po yung parati kong dala-dala ko, naglalakad po ako going to the clinic. Itim pong payong, kahit hindi po umuulan. Okay? Tapos po, kung pwede po sa mga nasa farm o di kaya sa may, palayan, sa beach, no? Wide brim hat. Wide brim hat. Sombrero. Sombrero. Tsaka, kailangan po, kunyari, magsiswimming po tayo. Uso ngayon po ang swimming, di ho ba? Ayaw natin pumuti. Gusto natin medyo maputi pa rin, kahit nagsiswimming. Maglagay ng sunblock. So, bago mag-swimming, nag-sunblock. Pagkaahon po sa tubig, mag-sunblock po uli. Babalik po uli, mag-sunblock po uli. So, sunblock ho ng sunblock. Meron bang medyo murang sunblock? Ang daming sunblock, yung iba mahal eh. Oo nga eh. Pero lahat sila mahal talaga. Kaya, iniisip ko kung ano yung mura. Wala kasing murang sunblock. Lahat sila mahal eh. So, kung ayaw natin gumastos po, huwag na lang tayo mag-beach. Pero gumagawa kayo ng sunblock, Doktora? Yung sunblock, ino-order natin sila sa pharmacy. So, mahal pa rin sila lalabas. Mas mahal yun. Kasi nga, yung ingredients, para hindi sticky. Alam mo, Willie, yung ating mga mahal na mga pasyente, doktora, ayaw nating malagkit na sunblock. Ayaw nating yung ibang kulay. So, yung mga daming maayaw na yon equal to mas mahal na sunblock. So, yung mga sunblock pong mas mura, mas malagkit po siya, no? Parang, actually, yung zinc oxide. Zinc oxide. Ano po ito? Lumang gamot na po ito. Maganda pong sunblock yun. Pero pag nilagay po natin sa muka, paste po ang itsura niya. So, para kayong clown. Pero maganda po siya ng sunblock kasi nga po, physical block siya. Yun lang. Pag tinanggal ninyo, malagkit na malagkit. Talagang hindi, mahirap siyang tanggalin. Nakadikit na siya sa balat. So, yun. Sa mga pamahid pampaputi, meron bang
pwedeng ipahid? Meron bang peeling? Alam ko, maraming nagiging side effect yung peeling. Meron ba pwedeng ipahid? Di ba Or sabon na para mas pumuti ang konti? uso sa atin dito ngayon, Gluta soap, Kojic soap, yung Gluta iniinom din. Sa totoo lang, hindi ko alam kung effective yun o hindi. So, sa mga ating mga viewers na umiinom noon, kung pumuti kayo sa Gluta, very good. Pero hindi lahat po ng umiinom ng pumuti. So, yung Kojic soap, ginagamit din po natin yung pangpaputi. Well, okay na rin, pwede na rin po. Hindi ko po kayo pipigilan sa paggamit noon. Ang problem ko lang po doon, minsan, nakaka-dry po ng balat. So, yun po yung nakikita natin. Kung meron kayong hika sa balat, kung meron dry skin po kayo, at gumamit kayo ng Kojic soap, o di kaya Gluta soap, lalo po kayo mangangati. Yun lang naman po ang ating precaution doon. Sa pamahid po, yung mga astringent, uso po yan ngayon, astringent 1, 2, 3, yung mga pampaputi yun. Kasi meron siyang tretinoin and hydroquinone doon sa kanyang gamot eh. Pagka, usong-uso nga, Willie, naalala ko, meron product na napaka-uso sa ating mga pasyente, although hindi ko po nire-recommenda. Yun lang po na, syempre, pag pumasok ang pasyente, tinatanong natin, ano pong pinapahid natin? Yung kay Doc Alvin. Daming gumagamit nun. Astringent siya eh. Astringent siya. Tapos may mga bleaching, may sunblock. Uso na to dati pa in my early years of practice. Yung pasyente po pumupunta pulang-pula. Pulang-pula po siya. Para po siyang lechon. Nakakatulong? Well, parang kuminis daw sila. Sabi nila. Pero baring ang totoong kuminis sila. Yes. Pero, yan ang gusto ko kay Doktora. Ano tayo, Doktora? Child-friendly, people-friendly, and business-friendly show. Wala naman po ako. And happy-friendly show. Siyempre, yung may tutulong, itutulong natin. Tapos yung iba, siyempre, kung ano lang alam natin. Kung ano po yun alam natin, di ba? So, ang experience ko po kasi niyan, from years of practice po, yung mga sobrang pula na astringent, awa ng Diyos, lalo hong iitim yung pekas. So dapat konti-konti lang. Right dose. Hindi ko alam eh. Kung siguro, paminsan-minsan, mas konti, mas maigi. Ano po? Kasi ang gusto nila, araw-araw nilang pinapahid. So pagpahid sila ng pahid, namumula sila lalo. Unfortunately, saka pupula nila, kasi gusto nila yung pula eh, nangingitim lalo yung pekas. So, yung pekas na yun, lalo siyang umiitim, lalo pong mahirap pang matanggal. Yun po yung disadvantage noong produktong yun. Pero hindi po natin kayo masisisi. Siyempre po, pagka ginamit niyo, ganda. Parang nabanat yung mukha kasi tretinoin base eh. Tapos, pero ang tretinoin may tulong naman. May tulong naman, totoo. Ang tretinoin pampaputi. Meron siyang tulong kasi tinatanggal niya yung outer layer of the skin. Pero you have to understand, pag sumobra naman po. Yes, so dapat yung eksaktong konting-konti lang. Konti lang. Huwag naman ho natin gamitan na parang, parang pulang-pula po kayo. Yung siguro po, sa isang araw, isang beses na lang. Tapos may nag-comment, Dr. Cathy, yes, si Jessica Gabriel, gumamit daw siya ng astringent na sunog daw yung yun na nga po. Bakit nasunog yung mukha nung follower natin? Kasi po, yung astringent po, may kasama po yung tretinoin. Anong astringent? Yung kay Dr. Alvin. Yes, plus yung mga iba. Plus yung iba po. Kasi yun, di ba, may number yan. Minsan may number 1, 2, 3 pa siya. Tapos meron pa siyang cream na pinapahid. So yung cream po, plus the astringent, pinaninipis po niya yung balat. Kaya po, mamumula kayo, lalo pong mangingitim ang mga pekas. Okay. So best not to overuse it po. Yes. So, pag meron din nagsabi sa sunblock daw, namumula sila. Hindi ko po alam. Hindi dapat. Sa sunblock sunblock lang po kasi baka po namula kayo dahil allergic kayo sa sunblock na ingredient. Maari po 'yon. Pero yung mismong sunblock po nakakapagpapula, maaring hindi po. Yes, ito kasi question sa kababayan natin. Siyempre tatanong natin po sa expert, mas alam ni Dr. Cathy. Minsan yung mga eskinol, yung luma, yung tinatanggal yung dumi-dumi sa mukha. Yes po. May tulong naman. May tulong naman po. Okay. Okay yung eskinol. Okay lang po. So yung eskinol po, kung wala naman po kayong problema sa tigyawat, makakatulong. Kung may tigyawat kayo na konti lang, okay lang din po. So nakaka-remove po ng excessive oil, kasi pag dirt. nilagay mo nga sa
Kita, photo, oo. nakikita Makita mo yung dumi. So, tama yun. Pwede Okay yun. lang naman, wala pong problema. Ang ayaw lang po natin, yung mga sensitive skin, yung mga very dry ang skin. Pag naglagay po sila ng Eskinol, baka lalo lang sila mag-dry, baka humangati. So pag normal skin to oily, okay lang po. No problem. Yung sa moisturizer, Dr. Cathy, marami rin nagtatanong, moisturizer. Yes. Moisturizer, you can do, syempre, yung sa market ngayon, ang pinaka-famous po sa mga pasyente ko po tinatanong, si Olay. Yun po yung ginagamit ng pasyente, si Olay. Medyo mahal lang. Medyo mahal lang. 700 plus. Oh, alam mo, Willie. Oh, Parang ginagamit mo yata. Ngayon may gumagamit dito sa likod ko eh. Oo. Pero meron bang mas mura? Siyempre inisip natin mas mura na pwede bang sabon na lang na meron bang Well, mild soap? Pwede bang baby soap na lang? Dove soap has a moisturizer in it, so we like prescribing that as with other dermatologists, no? Ivory. Ivory is a dryer soap. Feeling ko sa Ivory minsan parang nakaputi, hindi ba? Imagination ko lang. Really, pagkatapos mo maghilamos kasi, Namumuti talaga. natanggal yung surface oil eh. Ah, So parang nabanat siya ng konti, parang nag-smoothen siya. So yun yung parang immediate effect pagka naghilamos ka. Parang kuminis ang katawan, ang balat natin. Yun ang immediate effect. Kasi nga natanggal ang surface oil. Doc Lisa, may 5 comments na ba't ka daw nasa likod mo, kakang kawawa. Hindi, kasi meron po tayo mamaya pag kailangan na. O sige. board. Meron tayo. Director ho namin si Lahat Doc ginagawa Luisa. namin para sa inyo, si Dr. Cathy ang boss. Siyempre, yung alam niya. Pakita mo na. Yung siya floor director ho yung namin board siya. woman. Pakita Floor mo director. na yung trabaho mo, Doc Lisa. Yan, kita mo siya pa taga-akyat Yes. ng board. Yan aming dakilang Ang ganda floor. ng model natin. Yes. Kapag naka-shorts yan. Nagpakita ng... Dapat, knee pain tsaka plantar fasciitis. Kaya I see. nag-shorts siya kahapon na. yes. Yes, Dr. Cathy. So, yung pagpahid dito lang sa labas? Dito lang sa labas siya eh. Oo. So, pagka medyo matapang yung ginamit nating astringent, lumalalim siya, pumupunta dito kaya namumula. So, if you look at it, ito po, mga blood vessel eh. So, pag nasunog naman kayo, ayan, sa sunburn, sa sobrang sunburn, pwede yung matuklap ito. Lalabas po ng mga paltos-paltos dyan sa taas. Yung second degree burn, yung po yung tinatawag na ito, ayan na, malalim na po siya. So, yung mga gamot ho, yung mga astringent, kapag number 3, ang ginagamit natin, mapula po tayo. Ano ho? Mapula po yan dahil po, natatanggal po itong outer layer of the skin. Tapos, mas sensitive kayo ngayon sa sunlight. Kaya po yung mga pekas, lalo po siyang iitim. So, yun po yung problem sa mga nasobrahan ng astringent. Okay. So ingat lang. Siguro itatanong natin na yung mas tama na mas babagay. Hindi naman pare-pareho for everyone, Yes, diba? Dr.? opo. Okay. Marami tayong mga nagtanong dito. Lipat tayo, Dr. Yes. Ang daming nagla-like po si Dr. Cathy ko. So, yes, Doc Lisa. Ay, reverse ko lang muna para kay Dr. Cathy. About sa pecas and stretch marks to Doc Lisa. Stretch marks. Yes, ang stretch marks po, madaming problema po yan. Hindi lang po sa mga mothers, problem din po yan sa mga bata. Yung mga mabilis pong lumaki. So, na-stretch mark po yung kanilang hita, yung kanilang legs, nagkaka-stretch marks po. Unfortunately, wala po talaga tayong magawa dun sa stretch marks. Kahit po natin i-laser, very little improvement na would be commensurate dun sa minayan po nating laser therapy. But you have to understand, with time po, mag-i-improve po yung kulay at yung hitsura po ng stretch marks. May stretch marks kulay itim-itim. Yung kulay itim, well, you can put yung mga tretinoin products para pumuti siya. May over-the-counter ba itong tretinoin? Di ba yung over-the-counter na mga astringent? Hindi rin. So, depende talaga. Dapat dermatologist magbibigay. Well, para mas babagay. alam niyo po sa akin, pag stretch marks po at ayaw natin gumastos, ang sinasabi ko lang po sa magulang, lagyan ho ng sunblock. Kasi po yung sunblock against the sun, di ba? Yung kanyang sun protection. With time, na-moisturize niya yun, na-protect niya from sun exposure. With time, gaganda naman po siya eh. So, not to worry.
Dr. Cathy, isang Yes. hindi pa natin na-discuss na topic, labi. Labi. Actually, parang usong-uso din yung labi. Yung iba, merong medyo dark yung labi, gusto puputi, o gusto mapula. Meron ding tattoo sa labi. May nagpapakapal ng labi, di ba? Yung mga artista. Anong pampaganda ng labi? Yung labi po, pag gustong kinakapalan, nilalagyan po natin ng filler na po ini-injectionan. Mahal po yun eh. So, medyo kung gusto nyo pouting lips, yun po yung ini-injection. Yung tinatato naman po, well, kung gusto nyo ma-define yung line ng labi, yun po yung tinatato. Ang problem ko lang po sa red tattoo, kasi syempre gusto natin red. Ano po? Well, as we age po, no, our face, nag-iiba po yung itsura natin as we age. Eh, no? So, maari pong with time, in time, like so many, pag tumatanda po tayo, that tattoo may no longer be the nice tattoo that you had in the past. No? So, maybe you need to re-tattoo if you're the type of person. Okay? Now, kung ano bang bagay na parang maging more red yung ating lips, di ho ba? Meron po ba tayong kailangan ipahid? Eh? Di ba, lipstick na lang po, kaya lip gloss. Pero, meron ba dapat kainin para maging much redder ang ating lips? I always advocate the intake of fruits and vegetables. So, sa mga pasyente ko pong tinatanong, sa mga tao pong nagtatanong, ano po bang sikreto ng magandang balat? Fruits and vegetables po, water, a lot of exercise. Yung po yung talagang parati kong sinasabi sa Pag pasyente. marami kang carrots tsaka mangga, namumula ka Diba? rin. Oo, namumula rin tayo. So, for me, I advocate that instead of taking a pill, you know, or infusion of vitamins, kasi medyo uso ngayon yung infusion of vitamins eh, para raw invigorate, no? Pero sa akin po, I would advocate fresh fruits, vegetables, sa mga young teenagers dyan, please, vegetables, leafy vegetables, very good po for our skin, and lots of water po. So, yung lip po na, makikita nyo, unti-unti pa, parang nagiging reddish na yung lip ko. Pero, isipin nyo na lang po, kunyari po, yung magulang ninyo may kaitiman, no? Ano po? Namamana din. Namamana po yun. So, imposible po kung ang magulang ho natin medyo maitim, magiging very red yung lips natin. Imposible Pero po. pwede ma-lighten konti. By shades lang siguro. By shades. O, di kaya mag-lipstick na lang po tayo. Okay na rin. Yes. Ito mga questions nila. Ayan, na-open ko na ulit. Si Vienna. Pareho kami problema ni Vienna. Ito, mga questions po ninyo to melasma. So, ewan ko kung melasma ba to. Mukhang melasma nga yan. We have another case, si Yes. Lilibet. Ito, mas dark pa. Oo, mas dark Ewan pa. ko kung melasma to. Pero, Melasma pa rin yan, oo, Willie. dalawang klase. Darker Yes, kind darker of pa siya. Oo. Pareho rin ba to sa freckles o iba? Well, ito may lentigo siya, pero may beginning melasma na rin siya. Ito ang lentigo? Ito. Lentigo to? Yes, oo. Mga brown spots niya. Parang lentigo na yan. Maraming ganyang questions, Dr. Rakati. Hundreds of hundreds. Anong gagawin Yung natin? melasma po, well, banggit na ho natin kanina yung mga astringents, di ho ba? Meron ho siyang limitation. Kumbaga, pwede ho natin gamitin yon, pero wag naman yung sobra, baka ho mamula tayo at lalong umitim. So, ang paggamit po ng astringent for melasma, maybe once, na manipis lang po, no? May technique po tayo. Alam niyo po, kaya ko po gustong mag-guess po kay Doc Willie, kasi ini-share ko po sa inyo yung technique na paggamit ng gamot o pagpahid ng gamot. Okay. May technique po ako para sa paglagay ng astringent, no? Kung hindi ho natin maiwasan na nandito na, nabili ko na astringent, ano po ba ang pwede kong gawin? So, yung astringent po, ginamit po niyo sa cotton ball, di ho ba? Huwag po masyadong madami. Hindi po ito katulad ng Eskinol na pwedeng sangkatutak yun na ipapahid natin sa mukha. Ang astringent po is medicated eh. So, paano po natin gagamitin siya? Pagkalagay po natin sa cotton ball, isang beses lang ho nadaanan. Hindi ho pa ulit-ulit. So, pagka pinahid po natin sa gitna ng mukha, isang beses lang po. Isang beses lang. Hindi yung, iikutin pa natin yung cotton ball, para ulitin ulit. Hindi po. Isang beses lang po. Kung pwede po, once a day, lalo po mas maganda sa gabi, kasi po sa morning, gusto ko po maglagay po tayo ng sunblock.
So, yung sunblock po importante every day. Kahit lalabas po kayo ng bahay o hindi, maglalagay po tayo ng sunblock. Tapos po yung ating astringent sa gabi na lang. Now, yung freckles po, syempre, pag nilagyan nyo ng astringent, syempre may tulong din po yun. Pero wag po natin kakalimutan yung sunblock sa umaga. So, both the astringent can work for the freckle and it can also work for melasma. Dr. Cathy, tuwan-tuwa sa mga viewers natin. Nagmamakaawa sila, Dr. Cathy. Please daw. Yes. Vitiligo. Please. Please, vitiligo. Oo nga. Maraming vitiligo. Mga, yung biglang nagiging white na Correct. namumuti. Ang daming Okay. Meron po akong another tip. Pwede po natin, pagka vitiligo po, no, yung talagang isolated places. Meaning to say, basta ho, hindi sa labi, sa tips of the finger, yun po yung pinakamahirap matreat ng vitiligo. Mahirap po siyang mabalik ng kulay. Pero doon sa exposed areas, pwede po niyong gamitan ng perfume, any perfume. Lagyan niyo po yung dot na yon every morning. Babango kayo, tapos meron pong sun-attracting factor yung mga perfume. So, yung eau de cologne. Yung po yun, sa sun-exposed areas po, no? So, kunyari, meron kayong vitiligo sa, let's say, sa kamay o sa braso, lalagyan nyo po ng perfume yung gitna every morning. So, with time, it's a sun tanning solution. With time, it will, babalik unti-unti yung color. Pero, I will have to tell you, there is really no cure for vitiligo. Wala po siyang cure talaga. So, for women who want to make look good right away, camouflage it with makeup. Ganun na lang po. I-foundation na lang po natin siya. Pero, wala po Talagang ganun po. Mahirap po siyang i-treat. Yes. Yung pong perfume, pwede yung mumurahin sa supermarket. Yes, yung mga baby cologne, okay na yan. Yeah. Pwede na, yes. Baby cologne, okay po yun. Yes, Dr. Cathy. Yung ganito may question na hindi ko, parang, Butlig-butlig. parang, minsan may ganito rin ako ito. Parang butlig-butlig sa noo. Yes. Parang ng araw na madami. Parang Hindi, parang ano yan, para siyang sebaceous hyperplasia. Dalawang bagay yan, pwedeng sebaceous hyperplasia or milia. Meron din ako niyan Oo, Milia. Milia, opo. So, pagka nagkakaedad po tayo, ay sorry, pag sinong natamaan dyan, nagkakaroon po ng parang whitehead po na medyo medyo malaki. O hindi, kahit anong tiris, hindi po siya matanggal So, pwede po siyang, ang ginagawa po natin siya, pwede natin siyang tanggalin po, kailangan po natin tanggalin. With the use of a needle. Laser? No. No. We apply anesthesia cream, and then we either burn it or we use to prick open with a needle point and then remove the sebum o yung laman pong parang whitehead sa loob. Yes po. Ang dami tayo nakikinig, Dr. OFW, yung iba naman, syempre kulang sa budget. Ayan, Yes. tinatanong ko na, kulang sa budget. Kaya marami akong followers, maraming kulang sa budget. No problem. Kaya marami tayong tips. Inisip ko yung talagang mura, Yes, na makakatulong yes. sa kanila. Yes. Meron din nagtanong ng skin tag. Marami ring skin tag, yes. kilikili, Yes. yung balat na naka-usli. Oo, kuntil sa Tagalog. Kuntil. Correct. Yung kuntil, medyo po mas madami siyang nakikita natin sa may katabaan. No? So, pag medyo mataba po kayo, mas marami pong kuntil na lumalabas. Ano pong pwedeng gawin doon? Hindi po pwede natin gawin na pamahid Kasi po, kailangan po talagang sunugin. So, kinocauterize po natin siya. Yung mga, iniisip ko kasi, Willie, kung merong paraan para makatipid, no? Yung mga pang-warts. Dewart o yung mga ganun. Mahal din po yun si Yung Dewart. pang-warts. Oo, mahal din siya. Ang problem lang po kasi doon, ganito po yun Okay sana po yung mga gamot na yun. Kaso lang po, pag ginamit nyo po yun sa skin tag, sa kuntil po, you have to understand, nasa fold po siya So, pag naglagay po kayo ng chemical na yun, pwede pong malagyan yung ibang parte ng leeg ninyo, masusunog, yes. So, kung may kuntil kayo sa kilikili, nilagyan ninyo yun, Tutulo. hindi nyo na natanggal o na ayos na maigi,
Pagkababaho ng kilikili, syempre pinagpawisan, pwede kong kumalat yung fluid, yung chemical in the other areas of your armpit. Kaya po nagkakaproblema. Okay, thanks. Doktora, last two topics. Yes, Haba ng oras ito, keloid. keloid. Ang dami. Oo nga. Peklat. Peklat ba tawag dito? Hindi, Well, keloid siya. keloid, oo. Peklat rin ang keloid. Oh, Yes, oo. laki ng keloid niya. Ang Pwede ba sunblock? sunblock, pwede siyang, Tsaka ito para hindi isa umitim. medyo kakaibang case eh. Hindi naman siya keloid eh. Uy, keloid din to eh. Sa likod. Sa likod, oo nga. Keloid din to. Parang may tawag dito, Doc Lisa, yung parang Hindi ba to na-operahan or something? hindi siya nagbigay ng describe eh. Kaya Oo, hindi sabi siya ko nga, nagbigay ng i-describe ano, eh. oo nga. Hindi Meron siya ba- nagbigay ng Meron kwento. tayo isang warts din dito. Oo, wart naman yan. Oo. Wart naman to, no? Oo, mukhang wart siya. Oh, so, keloid and wart, ang daming may ganitong problema. Yes. Okay. Ang keloid po, meron po akong tip. Okay, another tip. Marami po tayong tip. Ano po? Yeah, libreng tips. Oo, yung keloid po, ganito po yan eh. Pagkapag nandoon po siya sa area of tension, dito po sa dibdib, ito po sa braso. Pag na-stretch po kayo, binat-binat po kayong ganyan, lalo po siyang lalaki. So, kung ayaw ninyong lumaki siya, pag niinat kayo, naalala, ay may keloid pala ako, dapat pa ganun. Payakap, hindi po palabas. Okay, payakap po tayo. Kasi po, yung stretching ng skin pong yun, lalo po siyang papalaki ng keloid. Kaya po yung sa mga kalalakihan, gusto nilang magpalaki ng katawan, di ho ba? Naglilip sila ng weights, ay may keloid po yung dibdib. Sabihin na natin po sa kanila, mamili ka na lang, lalaki ang keloid o yung iyong katawan. So, yun po yung magiging trade-off eh, no? So, if you increase the tension, lalo pong lalaki ang keloid. So, ano pong pwede natin gawin? May tip na naman po ako ulit. Pag ayaw nyo pong, mahal po kasi sa amin po kasi, mga dermatologists, ang ginagawa po natin, ini-injectionan po natin siya ng steroid. Yun lang po kasi ang pwedeng magpa-flat ng keloid. Opo. So, yung iba po, nile-laser, mas mahal pa po yun. Ano po? So, tip na lang po. Kung ayaw nyo pong lumaki at lumambot na lang sana yung keloid, compression po. Compression. Ano pong compression? Let's say, for example, meron po kayong keloid sa knee, no? I-bandage nyo po siya. Compression. So, pag kino-compress nyo po yun kasi, napipigilan po yung pagbanat ng balat. Kaya po hindi lalaki. So, in movable joints, yun po yung problem. Dahil sa movement, lalong lalaki ang keloid ko. So, ang pinaka-minimum, kung hindi po natin kayang magpatingin sa doktor at magpa-inject, balot po ng bandage. Yes, no? Now, in areas na hindi natin mabandage, kasi yung mga, katulad meron akong OFW, nasunog siya, meron siyang compression na sa keloid, no? May compression silang shirt eh. So, hindi natin magawa, di ba? What you can do also is use a tape. Tape po. No? Adhesive tape. Yun nga lang, medyo, kung ito po yung keloid natin, medyo may space po siya na para ma-stretch po natin yung tape over. No? So, hindi po eksakto, meron po siyang parang allowance. Para pag takip po, mayroon pong pressure on the side. So, the key factor there is pressure. So, kung may pressure po, mapipigilan po yung paglaki. Hindi naman masusugatan yung keloid sa tape. Sa tape, of baka course. paghila. With time, kakalagay natin, minsan nagkakaroon ng allergy sa tape, sa gilid, di ba? So, ang technique natin dyan para ma-avoid yun, pagtanggal ng tape, baby oil. Lalagyan po natin yung gilid ng baby oil para hindi siya ma-irritate sa tape. Pero ang technique, kaya po mas gusto ko yung bandage, kasi nga po, iikutin nyo lang eh. Tapos, lalagyan lang ho natin noong pang kagat doon sa ends para walang tape involved. Pero in areas na hindi natin maiwasan, na walang, paano ba natin babandage yung dibdib? Ano po? Tape will do. So, Doktora, yung warts, last topic, warts, kulugo. Marami pong, sa market, meron po tayong Duofilm, no? Wart removal. Wart removal, yung mga sa
mole, yung mga dewart. Pwede ba yun? Safe ba yun? Ganito po yan eh. Ang aking problem lang po sa ibang wart removal products, mismo nunal, ginagamitan nila ng wart removing product. Hindi, sa akin po, Mali yun. hindi po pwede yun. Kasi Delikado. po, we want to make sure yung wart, wart, hindi ko pa, kaya nga ang pangalan niya, dewart. Pero I do not advocate that it be used to remove moles, no? Kasi yung moles po, pwede ho maging cancer yan eh. So, mas maigi kung hindi po kayo tiyak kung nunal ba yan, na kailangan tanggalin, patingin po tayo sa doktor. Kasi po, maari pong cancer yon kung hindi natin naalagaan. Pero for regular wart, it's alright to use. However, I would suggest patients to be very careful kapag gagamitan po natin siya sa mukha. Kasi po, pag hindi tama po yung pagpahid, napadami, lalalim, peklat po na malalim. Yun po yung problema sa mga chemical reagents na yan. Sa kamay po, okay, kung gusto niyong subukan, o kaya sa ibang parte ng katawan niyo po. Pero yung sa mukha po at sa liig, I would suggest not for you to use it. Sa dermatologist na lang. Palagay ko kasi kung hindi, pangit ang lalabas, mas malaki pa ang magiging problema. Mas mahirap, di ba, napapanood natin sa TV, yung mga complications. Eh. Marami. So, yung sa warts, pag sa derma, sinusunog. Sinusuno o kaya One time lang, tapos na. one time, tapos na. Kung sa mga, may tip ulit po ako, para hulang matama natin yung paggamit, kunyari po, gagamit po kayo ng solution for removing a wart. Okay, may technique po akong i-share sa inyo. Kunyari po, may wart kayo dito sa kamay. Yung paligid po ng wart, lagyan nyo po muna ng petroleum jelly. Para ho, paglagay nyo ngayon ng solution, doon lang siya pupunta, hindi po siya mapupunta sa paligid na normal skin. So, ganun po ang gagawin natin. Lagyan po muna ng petroleum jelly yung paligid. Tapos po yung wart solution na yon, lagay po doon natin sa gitna. Para doon lang po siya sa gitna malalagyan. And then try to observe it. Another day, the following day, do the same. Apply the petroleum jelly on the periphery or the gilid. Tapos po, lagyan noong wart solution on the middle. Tingnan nyo po. Usually po, pinipair yan eh. O kaya, nililinis, no? Ginugupit yung mga ibang dewart solutions, no? Pero, in some cases, titigas and then you just peel off. Pero, para lang ho hindi kumalat yung solution sa ibang lugar, I would always recommend that you apply petroleum jelly around the area. Nakakahawa ang warts? Opo, dumadami po siya, lumalaki. Pwede mahawa ibang tao? Pwede rin mahawa. It's a virus? It's a virus caused by different types of papilloma virus. Yes. So, last na lang, Doktor. Doktor, ito. Kasi yung mga kababayan natin, baka makaligtas tayo ng buhay eh. O kung meron kayong ganitong mga nakikita sa balat, kailangan talaga ipapacheck nyo. Ha? So, ito na lang yung pinaka-last topic natin. Pag may ganito, saan dito, Doktor, ang emergency? Saan dito ang hindi emergency? Well, ito ang pinakamasamang klaseng type of skin cancer, melanoma, no? Ang melanoma madalas pinanggagalingan niya, nunal. Kaya po hindi ako sang-ayon ng mga pasyente na gumamit ng mga pangtanggal ng nunal ng mga wart solution. Kasi po, baka ho, isang bagay siyang pangit na nunal na kailangan po i-biopsy. So, importante po, hopefully, hindi po natin marating tong stage na ito. Kasi po yan ay highly malignant. Yes. Itong mga iba, Doktor. Yes, no? Kailangan ko lang, really, let me just tell our patients, no, ang mga viewers natin, ano yung characteristic ng magandang nunal? Very important po yan. So, ito po yung normal mole. Kung ang kulay po, tingnan ninyo, regular po na brown siya. Very important na kikita po natin yung paligid niya. Na-delineate natin po yung paligid. Very clear. Yung surface niya is smooth. Tapos po, hindi siya biglang lumaki. Wala hong pag-iba sa kulay. Hindi po sumakit. Yan po yung signs ng isang magandang mole. So, hindi po ibig sabihin na, kunyari, may mole kayo, yung pala, ganitong klase, pinatanggal ninyo ng wart yung removal,
yung pala cancer po. If you look at it po, tingnan nyo po, mas iba po yung kulay ng surface niya. Meron sobrang itim, meron siyang light brown, meron dark brown. Tapos po hindi po siya pantay yung kanyang paligid. Meron pong parang lumalabas, umuusbong na maliliit. No? So ito po yung mga senyales na maaring hindi magandang nunal po yung meron tayo. Itong mga ibang mga sakit, common din itong mga cancer na to, Dr. Cathy? Ang kagandahan kasi ng lahi natin, Willie, mixed race na tayo, marami sa ating mga mestiza na, no? So, minsan, sa mga pasyenteng katulad natin na mixed race, nakikita na rin natin itong mga basal cell cancer, no? Madalas to sa mga puti eh. So, ito, isang bukol siya ng balat eh. Maaring parang nunal, lumabas, no? Pero, pag nakita ninyo, pula kaagad siya. Tapos, yung kanyang surface hindi smooth, no? Ito rin, this is another type, squamous cell. Sa totoo lang, yung basal cell at squamous cell, may hawig siya eh. Pero tingnan ninyo, yung gilid niya, parang crater, no? Yung gilid niya. Tapos, yung paligid, mapulang-mapula. Parang may mga blood vessel ng skin. Tapos yung gilid, yung gitna niya, parang ulcer. No? So, ang basal cell, pwede rin maging ganitong hitsura eh. So, we need to make sure na pag ganito po yung lumilitaw, lalo po sa may edad na, pa-check po natin yan sa doktor. Okay. Rita, paalam na tayo. So, maraming salamat dito tayo, Dr. Yes. Sa lahat ng time mo for today. Of course. Namin. No, it's always a pleasure. Almost 1 hour and 40 minutes ba? Yes. Dati sa radio show, marami tayong commercial. Dito, wala tayong commercial. Talagang para to sa kanila at makatulong tayo. Yan. Mga followers natin. Chong, ang dami niyo pang likes, ha? Thank you po. Thank you very much. Any final tips sa ating kababayan? Okay. May isa ko nakita, yung mold daw niya. Kumuha siya ng gunting, ginupit niya, tapang daw niya. Oo nga. Nakakatakot po yun. Wag Sabi po. niya, tapang lang daw. Nakakatakot po yun. Pwede ba yun? Hindi po pwede. Baka kuntil. Baka kuntil nga. Makakuntil. Baka kuntil. Oo nga. Pag kuntil, pwede namang gupitin, pero nadugo po. So, pag dumugo, ipitin na lang ho natin ng betadine. Another thing, no, para lang clue lang sa ating tip, ito po yung last tip. Madalas po tayo magkasugat. Di ho ba? Ano po ba ang magandang paraan para natin maalagaan ang sugat? Betadine po. Povidone iodine, no? Marami na po ibang brands eh. Kung meron po kayong sugat, para ho hindi na natin siya kailangan inuman ng antibiotic. Ang paraan ko po, cotton ball po, basang-basa po, kailangan po basang-basa. Parang pag piniga ninyo, nandoon yung betadine. Ididiin po natin doon sa sugat. 2 minutes. Diin po natin. Diin na diin. Hanggat na nararamdaman yung hapdi, nakadiin po siya. Kung pwede po, iwasan yung pagbasa. Didiinan lang ng betadine. 2 beses, 3 beses sa magdamag. So, sa maghapon or everyday, hanggang po maglangib. Pag naglangib po yun, yan na, hindi na po natin kailangan inuman ng antibiotic. So, ang importante po, meron pong diin. Yung iba po kasi, ganun lang, pinapahid lang na ganyan eh. Hindi po mabisa yun. Mas mabisa po yung dinidiin na nararamdaman po yung hapdi. Kailangan pa po ba natin ng agua oxinada? Hindi na po. Betadine lang. Okay na po siya. Okay. Doc Lisa, final Yes, word? maraming salamat po kay Dr. Cathy Go of Manila Doctors Hospital at Philippine Dermatological Society. Yes, Dr. Cathy, siya na nga ang gines natin. Pumunta siya dito kahit inuubos siya. Siya pa may dala ng regalo. Salamat sa Siyempre. Kumori Cheesecake. So, sobrang bait. Talaga kita niyo na. Panoorin niyo yung 2-hour interview. Lahat po, tipid tips para Tipid. sa... Tipid. Yan ang Tama. kailangan. Kailangan Masaya natin. lang. Masaya lang. Happy lang po tayo. Kahit traffic. Kahit traffic. Mata-traffic ka mamaya. No problem. Sige, God bless Maraming po. salamat God po. bless po. Bye-bye po.